Good day everyone, my name is Melody Carbido and for today I will discuss and explain about the attributes, qualities, and characteristics of an entrepreneur. As an individual or a person who owns and operates his own businesses, an entrepreneur is a third party who stands between the buyer and the seller and who conducts a business and is involved in selling. So he is an innovator, risk taker, and a projector who makes changes the production elements to provide a must cash his job. He innovates by doing things differently or by doing them in innovative ways. So new products are produced, new production methods are created, new markets are found, and new raw material sources are developed by him. He constantly looks for a change, reacts to it, and seizes a chance. He is a person who organizes, runs, and bears the risks associated with the commercial and initiatives, one who changes economic resources from an area of the lower productivity to an area of higher production and greater yield. So, self-awareness, kailangan meron ng isang entrepreneur. He is aware of his identity, talents, and interests. He launches a company based on his specialization in a particular industry, putting the emphasis on his involvement in a field he genuinely loves. Self-motivated. One of the most crucial traits is self-motivation, is also known as a drive. Characteristics of a successful business people, this quality is what irritates him when he is conducting businesses. This keeps him going. So, courage, ibig sabihin ito yung katapangan o ang pagpayag na makipagsapalaran na isang mahalagang katangian. Kapag nagsusumikap o nagtatagumpay, ang isang matagumpay na tao ay maaaring magsabi ng isang bagay tulad ng halimbawa, hindi ko alam kung paano ko ito ginawa. Ako lang tumawag sa telepono at humingi ng pera na kailangan ko. So, confidence, courage, or the willingness to take the risk is a valuable trait when striving for success. A successful person might say something like, I do not know how I did it. It just made a phone call and asked for the money I needed. So, yun. Positive thinkers. Entrepreneurs are positive thinkers. They think of success and bright sides such as success consciousness. This is entrepreneur to success budgets. Ibig sabihin ng mga negosyante ay mga positibo nag-iisip. Iniisip nila ang tagumpay at maliwanag na panig. Ang gayong kamalayan sa tagumpay ay mahantong sa mga negosyante sa tagumpay. Nagbubunga ang tagumpay. Patience. When one owns his business, there will be times when he feels like the rope is craving in, especially when the supplier seems to be taking their own sweet time in fulfilling an important order or when a customer's demands seem to be unrealistic. Sabihin, kapag ang isa ay nagmamayari ng kanyang negosyo ay may pagkakataon na pakiramdam niya ay buong paglanasa, lalo na kapag ang supplier ay tila naglalaan ng kanilang sariling matamis na oras sa pagtupad na sa isang malagang order o kapag ang kailangan ng isang customer ay tila hindi makatotohanan. So, decisiveness. Business has been described as a process of making one fast decision after another. Often a decision has to be made immediately on the spur of the moment. In those instances, one should go with this decision and trust that is doing the right thing. Experience. A primary reason must be successful within a full start of a slack business experience, whether or not one's experience is directly related to business is planning to start is key component of growth. Sabihin ang pangunahing dahilan kung bakit bumagsak ang ilang negosyo sa loob ng ilang taon ng pagsimula ang kakulangan ng karanasan sa negosyo. Knowledge, ang karanasan sa larangan ng isang tao ay napakahalaga, ngunit hindi ito sapat. Ang isa ay may mas mahusay na pagkakataong magtapong sa pamamagitan ng pag-alam hanggat maaari tungkol sa mga salik gaya ng negosyo, basics, yung product or service na gusto niyang ibenta, yung industry ang pinapasukan niya, yung kanyang kompetisyon at ang local relihiyon, estado o pambansang merkado. Information seeking. Ito ay upang matiyak ang karapatan ng kanyang mga layunin sa entrepreneurial. Ang negosyo ay patuloy na naghahanap ng kaugnay ng impormasyon tungkol sa merkado ng mga kliyente, mga supplier at kompetensya at kumonsulta sa payo ng mga eksperto sa negosyo at iba pang technical usapin. So, perseverance, one of the adage one will hear time and again when talking to entrepreneurs is that perseverance is 90% of the battle. To succeed, if you are like the majority new small business or someone interstop in support system for your barrier is probably you. Ibig sabihin is sa mga kasabihang marinig na paulit-ulit na kapag kausap ang mga negosyante ang tiyaga ay 90% na labanan upang magtagumpay. Drive. One must believe in his goal and be determined to success. Successful business person does not view obstacles or stumbling blocks as problems but rather as a challenges. Ibig sabihin, ang isa ay dapat naniniwala sa kanyang layunin at maging determinado na magtagumpay ang
Hindi talaga siyang mga hadlang bilang mga problema, ngunit sa halip bilang mga hamon. Risk-taking. Entrepreneurs are known for being risk-takers. They prefer tasks which provides them challenges. They are not afraid to take risks. However, the risks they take are calculated. Ibig sabihin, mga negosyante, entrepreneur ay kilala sa pagiging risk-takers. Mas gusto nila ang gawain sa nagbibigay sa kanila ng isang hamon. Hindi sila natakot na may pagsapalaran. So, innovative, entrepreneurs are creative. They do things in new, different ways. Sabihin, sa ang mga negosyante, kailangan malikhain. Ginagawa nila ang mga bagay sa bago at iba't ibang paraan. Opportunity seeking, and entrepreneur readily identifies opportunities for going to or to improve businesses. Sabihin, ang isang negosyante ay madaling matukoy ang mga pagkakataon para pagpasok sa o upang mapaputi ang kanyang negosyo. So, demand for efficiency and quality, setting high but realistic standard of excellence for him, he finds it difficult to compromise the standards. Ibig sabihin na pagtatag na ng mataas ngunit makatotohanan ng mga pamantay ng kausayan para sa kanyang sarili. Nahihirapan siyang i-compromise ang mga pamantayang iyon. So, systematic planning and monitoring. As a careful planner, the entrepreneur sets what are the war to be accomplished. Ibig sabihin, may isang maingat na yung tagaplano, tinakda ng negosyante kung ano ang dapat gawin at masusing tinatasa kung paano makatulong aktibidad ngayon sa paggamit ng kanyang pagmatagal ng layunin. Persuasion and networking. A persuasive person that easily establish a network or personal business contacts around him. Ibig sabihin, ang isang napanghikayat na tao, ang entrepreneur madaling magtatag ng networking ng mga personal business contacts sa paligid niya. Ibig sabihin, alam iyon ng isang negosyante. So, negosyante mga pangyarihan ay kinakailangan upang makamit ang kanyang layunin sa negosyo. So assess how today activity can contribute to the accomplishment of his long-term goal. So ayan. So, in order to meet these standards, the entrepreneur always strive to find way to do things better, faster, and a lower cost. So, ayun na yun. Mas ginagawa niyang maayos, mabilis, at sa mas mababang halaga. He does not merely spot opportunities to set up a business, but more importantly, act on these opportunities like actually setting up the business. So, ayan. So, the entrepreneur have a developing yourself for a entrepreneurship. Ibig sabihin, kung gusto mo mag-entrepreneurship, isang mahusay entrepreneur, ito yung kailangan mong i-motivate sa sarili mo. One is be creative, maging malikhain ka. Two is actively seek opportunities. Lagi mong hanapin kung ano yung oportunidad para sa iyong negosyo. Number 3, take moderate rest. Yun. Kailangan mo rin makipagsapalaran para sa layunin mo matupad ang iyong negosyo. Practice persistence is be committed to what you set out to do. Set high standard of equality and efficiency. Yan ang lalagay mong tatandaan. Lagi mong lalagay sa kung magdinegosyo ka, magsaset ka ng mataas na standard para sa iyong of quality para sa iyong negosyo. Seek information. Huwag ka mapapagod na humanap ng iba't ibang information para lang matupad ang iyong magandang businesses. And ang kailangang hindi mawawala sa iyo bilang isang entrepreneur is innovate yourself or believe in yourself, di ba? So, paano mo mapapatakbo ang isang negosyo kung wala kang tiwala sa sarili mo? So, dapat meron kang tiwala sa sarili mo. Ibig sabihin, ikaw yung person who organizes, runs, and directs associated with the commercial initiatives. One who changes economic resources from an area of a lower productivity to an area of higher production and greater yield. Ibig sabihin, ikaw yung entrepreneur na kailangan mong iset yung standard mo para maging mahusay kang businessman o woman someday at maging successful ang yung business. So, ang isang matagumpay na tao ay maaaring magsabi ng isang bagay. Diba? Tulad ng, kaya ko to, kaya kong higitan pa.
So, positive thinkers, dapat positive ka lagi sa mga sinasabi mo. So, ayun. Thank you for listening. I have learned something.